Matapos imbestigahan ng Senado ang mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, inirekomenda ng Committee on Ways and Means ang pagpapasara sa lahat ng POGO dito sa Pilipinas. Sa committee report na nilagdaan ng 10 senador, iginiit na mula 2019, wala pang 1% ng GDP ang taunang kita ng Pilipinas mula sa mga POGO, habang hindi masukat ang laki ng nawawala sa bansa bilang epekto ng mga krimeng kaugnay ng POGO. Sinisira raw nito ang reputasyon ng Pilipinas bilang investment and tourism destination. Ayon kay panel chairman Win Gatchalian, malinaw sa investigasyon na ginagamit na front ang mga POGO para sa paggawa ng krimen. Ibig sabihin, hanggat nandito yung POGO, merong scam na mangyayari. At kung mayroong scam na mangyayari, merong human trafficking na mangyayari. Kaya naman isinusulong ang pagpasa ng Senate resolution na hihimok sa ehekutibo na dahan-dahang i-phase out ang mga POGO sa loob ng 3 buwan. Kasama dyan ang pagkansela ng visa at pagpapadeport sa mga dayuhang empleyado ng mga POGO. Ang mga Pilipino naman dapat tulungan ng Labor Department na makahanap ng bagong trabaho. Marso pa lang inilabas na ni Gatchalian ang ilan sa mga findings na ito, pero tumagal ng higit 6 na buwan bago makamit ang suporta ng majority ng committee members. Ayon kay Gatchalian, panandalian lang tumigil ang mga krimen nang mag-imbestiga ang Senado, pero bumalik din ang mga ito at mas malala pa. This year, if you compare the crimes from POGO last year versus this year, almost triple siya. Almost ang triple. Human trafficking lang, this year alone, almost 4,000 ang victims. Last year, wala pang 1,000 yun eh. Walang manghihinayang pag pinalayas na natin sila sa wakas. Puro krimen at kahalayan lang sa kababaihan ang dinala dito ng mga POGO. Kabilang sa pumirma si Senador Bato de la Rosa, chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na nag-imbestiga rin sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga POGO. Hindi naman pumirma si Senador Amy Marcos. Not because I wasn't convinced that POGO was an evil thing, but rather I did not want the resolution to be inutil in the face of great challenges. Ang kinatatakutan ko malulusutan lang kasi alam naman natin mga malalaking tao ang nasa likod ng POGO, hindi lamang malalaking tao sa sindikato kundi sa ating pamahalaan. Sa susunod na linggo, nakatakdang sponsor ni Gatchalian ang committee report sa plenaryo. Kung siya raw ang masusunod, dapat agarang palayasin ang mga POGO dahil ilang taon naman ang issue ang pagpapatalsik sa mga ito. Kasama raw ito sa pwedeng pagdebatihan. Amor Santos, CNN Philippines.